Kahit kailanman, hindi ko naranasan ang tunay na pagmamahal. Galit na sigaw ni Iyaska habang nanginginig ang kanyang mga labi. Halos hindi na niya makontrol ang sarili. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Mabigat ang kanyang paghinga at tila sasabog na rin ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang kanina pang umaagos sa kanyang pisngi. Hindi na niya inabala pang punasan ng mga iyon. Wala na siyang lakas para magkunwari pang matatag. Sa sandaling iyon, hinayaan na lang niyang makita ng mga magulang niya ang sakit na matagal na niyang itinago. Sa katunayan, ngayon lang niya inilabas ang lahat ng hinanakit na matagal niyang ikinukubli. Mula nang malaman niyang ipapakasal siya ng kanyang mga magulang sa isang lalaking hindi naman niya mahal at kailanman ay hindi niya naisip na pakasalan. Simula pagkabata, nanginginig ang boses niya, ngunit bakas doon ang galit. Ipinalmukha niyo sa akin na isa lang akong kasangkapan. Isang puhunan sa pagkapalawak ng yaman at impluwensya ng pamilyang to. Napahigpit ang kanyang kamao. Ni minsan, hindi niyo ako tinanong kung anong gusto ko. Ni minsan, hindi niyo inaalam kung masaya ba ako. Ang mahalaga lang sa inyo kung anong pakinabang ang maibibigay ko. Dahil sa mga binitiwang salita ni Iyaska, lalo pang bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Walang sino man ang nagsalita. Ang kanyang ama na si Don Damon Santosildes ay nakatayo lamang sa isang tabi at mariing nakatitig sa sahig. Wala man lang siyang nagawa o nasabi upang pawiin ang nararamdamang hinanakit ng sariling anak. Samantala, ang kanyang ina na si Aiko Santosildes ay puno ng galit ang mga mata. Malamig at matigas ang ekspresyon nito habang nakatitig kay Iyaska. Wala sa kanyang muka ang bakas ng lambing ng isang ina. Tanging awtoridad at galit lamang ang nangingibabaw sa ginan. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa halip, marahan siyang humakbang palapit sa anak. Nang nasa tapat na siya ni Iyaska, dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi nito. Ngunit bago pa man makaramdam ng ginhawa ang dalaga, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Lumapat ang palad ni Aiko Santosildes sa pisngi nito. Napabaling sa kabilang gilid ang mukha niya sa lakas ng sampal at nanlambot ang kanyang katawan sa pagkabigla. Sandaling nanlamig ang kanyang katawan at tila ba nawalan siya ng pakiramdam. Para ba siyang natuod sa kanilalagyan dahil sa sampal na ginawa ng ina. Hindi si Iyaska makapaniwala na kaya nitong gawin na sampalin siya. Mabilis na kumalat ang hapdi sa pisngi nito, ngunit mas masakit ang biglang kirot na tumagos sa kanyang puso. Hindi ang sampal ang tunay na masakit para sa kanya, kundi ang katotohanan galing ito sa mismong ina. Sa taong inaasahan niyang magtatanggol at mauunawa sa kanya. Nakatayo si Aiko sa harap ni Iyaska na tuwid ang tindig. Taas noon itong tinitigan ng anak, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa ginawang pagsampal sa anak. Hindi ko akalain na iisipin mong hindi ka namin minahal. Gayong suportado namin ang lahat ng luhong natatanggap mo. Nagingit-ngit na tura ni Aiko. Nanginginig sa galit ang kanyang tinig habang mariing nakatitig sa anak. Bahagya siyang umiling, wari hindi matanggap ang narinig, bago muling nagsalita. Lahat ng gusto mo, ibinigay namin. Pinag-aral ka sa mamahaling paaralan. Binihisan ka na mamahalin at magandang damit. At hindi ka kailanman nagkulang sa kahit ano. Mariing niyang dagdag. Yun ba ang sinasabi mong hindi pagmamahal? Hindi umimik si Iyaska. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa kanyang ina. Isang mapait at malamig na ngiti na lamang ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting puno ng sakit at pagkadismaya. At yan, mahinang wika niya. Halos pabulong, ngunit malinaw ang bawat salitang binitiwan niya. Kailangan mo pa bang isumbat yan, ma? Bahagya siyang huminga ng malalim at pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang tinig. Responsibilidad niyo akong bigyan ng maayos na buhay, oo. Pero hindi kasama ron ang pilitin akong ipakasal sa taong hindi ko naman mahal at hindi ko kailanman pinili. Ni wala nga akong alam sa buhay ng taong yun. Sandaling tumigil si Iyaska, saka muling nagsalita. Ayokong magaya sa inyo ni Dad. Ayokong mabuhay sa isang relasyon na puro obligasyon lang at walang pagmamahal. Tumalim ang kanyang mga mata
habang nakatingin sa mga magulang. Hindi niyo nga kayang magkunwaring okay sa isa't isa. Ni hindi niyo masikmurang mag-usap ng maayos, hindi ba? Kung yun ang tinatawag niyo na matagumpay na pagsasama dahil sa arranged marriage, ayoko. Hindi ko gugustuhin mabuhay habang buhay na ganyan. Nakangiti sa harap ng iba, pero halos mamatay na sa loob. Mahaba niyang litanya. Anak niyo ko, ma. Hindi ako kasunduan. Hindi ako puhunan. At talong hindi ako bagay na pwedeng ipasa kung kanino niyo gustuhin. Dagdag pa ni Iyaska bago tuluyang talikuran ang kanyang ina. Binalak pa siyang sundan ni Aiko, ngunit agad siyang pinigilan ni Don Damon. Mahinahon ngunit mabigat ang tinig ng lalaki habang hinahawakan ang braso ng asawa. Hayaan mo muna siya makapag-isip-isip. Saad ng Don. Saka na lang natin siya kausapin kapag kalmado na kayong dalawa. Pagkatapos ay marahan siyang naupo sa bakanting upuan. Tila biglang bumigat ang kanyang katawan at isipan sa mga pangyayari. Walang bakas ng galit sa kanyang muka. Tanging pagod at pagsisisi lamang sa mga narinig mula sa kanyang anak. Sapagkat alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na lahat ng sinabi ni Iyaska ay pawang katotohanan. Kumalma ka na, mahal. Pag-aalo pa nito sa asawa. Nanatiling nakatayo si Aiko. Sinundan na lamang niya ng tingin ang anak habang paakyat ito sa silid nito. Hindi niya alam kung galit, takot o panghihinayang ang mas nangingibabaw sa kanyang damdamin. Ang alam lamang niya ay may mali rin siya. Kinagabihan matapos kumalma ang lahat, muling ipinatawag si Iyaska ng kanyang mga magulang. Tahimik ang buong bahay nang pumasok siya sa sala. Parente silang nakaupo sa mahabang couch habang marahang sumisimsim ng tsaa si Don Damon. Anak, mahinahong panimula ng Don. Ibinaba nito ang tasa at bahagyang tumingin kay Iyaska. Ayaw kong isipin mo na kaya ka namin ipinagkasundo kay Nagaret si Yatres ay dahil gusto lang naming palaguin ang negosyo at pangalan ng pamilya. Sandali siyang huminto, saka muling nagsalita. Gusto naming maunawaan mo na ginagawa rin namin ito para sa kabubuti mo. Gusto naming mapunta ka sa isang maayos na lalaki, anak. Dugtong ni Aiko na kalmado na ang tinig. Bahagyang napaangat ang tingin ni Iyaska. Paano mo masasabing maayos, ma? Tanong niya na pilit pinipigilan ng emosyon. Kung wala nga akong kaalam-alam sa pagkatao ng lalaking yun. Napahilamos si Aiko sa muka bago muling hinarap ang anak. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang magmatigas, Iyaska. Wika niya na halatang pigil ang inis. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Mabuti nga at hindi nagdalawang isip si Nagaret na tanggapin ang kasunduang ito. Samantalang ikaw ay todo ang pagtutol. Fine. Matigas na tugon ni Iyaska. Papayag akong pakasalan ng lalaking yun. Pero may isang kondisyon. Bahagya siyang umisi habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Gusto ko siyang makilala sa mas malalim na paraan. Dagdag niya sa seryosong tinig. Magpapanggap ako bilang isang katulong sa mansyon niya. Gusto kong makita kung sino talaga siya kapag wala ng usapang titulo, pera at pangalan. Sandaling huminga siya ng malalim bago ipinagpatuloy ang sinabi. Sa loob ng 3 buwan, doon siya kikilalanin. Kung sa panahong yun ay wala akong maramdaman, tuluyan akong lalayo at hindi itutuloy ang kasal. Umiling ang ina nito na mukhang hindi sang-ayon. Magpapakasal lamang ako kay Nagaret si Yatres kung mauhulog ang loob ko sa kanya sa loob ng 3 buwan. At kung sa panahong yon ay hindi rin magbabago ang isip niya tungkol sa kasal. Mariing saad nito, natahimik ang buong sala, walang nagsalita. Tila nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Iyaska. Ngunit agad na nabasag ang katahimikan nang malakas na hampasin ni Aiko ang lamesa. This is insane, Iyaska! Galit niyang sigaw. Ibababa mo talaga ang sarili mo? Magpapanggap kang maid? Ma, mariing singit ni Iyaska na bakas ang inis sa kanyang tinig. Watch your words! Napahilot si Aiko sa sentido na halatang napagod at inis na inis sa anak. Ang hindi ko lang maintindihan. Mariing wika niya. Bakit kailangan mo pang gawin ito, Iyaska? Kung ayaw niyo kong gawin to, mariing wika ni Iyaska, then don't push me into this arranged marriage. Fine!
Napabuntong hininga si Aiko. Kung yan ang gusto mo, wala na kaming magagawa pa ng dad mo. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Pero sana, hindi mo pagsisihan ang ideyang ito. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Iyaska upang mag-apply sa mansyon ni Nagaret. Saktong tumawag ang ina ng binata. Kagabi lang din. Sinabi nitong nangangailangan ng kanyang anak ng personal maid at baka raw may kakilala ang ina ni Iyaska na maaaring irekomenda. Dahil dito, hindi maiwasang mapaisip ng dalaga na para bang ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan upang magtagumpay ang plano niya at handa siyang harapin kahit anuman ang mangyari. Parenting nakaupo ang dalaga sa isang couch sa malawak na sala nang tawagin siya ni Ninay, ang nagpakilala na mayordomo ng mansyon ng binata. Ikaw na palang huling aplikante. Wika ng matanda. Pwede ka nang umakyat. Sa opisina ni Sir Nagaret kada meretso. Pag akyat mo, kumaliwa ka at makikita mo agad ang kulay abong pinto. Hintayin mo lang siya roon. Nasa kwarto pa kasi siya at may tinatapos pa. Tumango lamang si Iyaska at agad na sinunod ang mga tagubili ng matanda. Ngunit dahil sa laki ng mansyon, halos maligaw-ligaw siya sa mga mahabang hallway at magkakaparehong pintuan. Maya-maya pa, sa wakas ay namataan niya ang kulay abong pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon, bumungad sa kanya ang isang lalaking walang pang-itaas at tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa baywang nito. Basa pa ang buhok at mukhang kagagaling lamang sa banyo. Agad na napasigaw si Iyaska at napatakip sa mga mata. Hala, sorry, mali yatang napasukan kong kwarto. Mabilis niyang sabi habang nakatalikod. Ito ba yung office ni Sir Nagaret? Kabado niyang tanong. Wait outside. Maikling tugon ng lalaki. Dali-dali namang lumabas ng silid si Iyaska. Nagiinit at namumula ang kanyang muka dahil sa nangyari. Gayunpaman, may kung anong kiliti ang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi niya napigilang mapangiti sa sarili nang biglang pumasok sa isip niya ang magandang hubog ng katawan ng lalaki. Ayos na, may six-pack abs. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niya ring pinalo ang noo nang mapagtanto na pinagpapantasyahan na niya ang binata. Ano ka ba, Iyaska? Pinagsasamantalahan mong lalaking yun ah. Ano bang iniisip mo? Saway niya sa sarili. Hindi ba't nandito ka para malaman ang tunay na ugali ng lalaking yun? Paalala niya pa sa sarili, sabay tampal ulit sa noo. Sa kakapalo niya sa noo, hindi niya namalayang nakatayo na pala sa harap niya si Nagaret. Agad naman siyang mariing napapikit at mabilis na napayuko sa sobrang hiya. Are you okay? Marahang tanong ng binata. Nang maglakas loob si Iyaska na iangat ang kanyang tingin, doon niya lubos na nasilayan ang taglay na kagwapuhan ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang may mga anghel na biglang bumaba mula sa langit at sabay-sabay na nagsiawitan. Namumula ka. Puna ni Nagaret. Sabay marahang pagdampi ng palad sa noo niya. At sa sandaling iyon, pakiramdam ng dalaga, tuluyang nagulo ang maingat na planong inihanda niya. Agad siyang umiling at isinantabi ang kung ano-anong pumapasok sa kanyang isip. Ayos lang po ako. Mabilis niyang tugon at pilit inaayos ang postura. Doon tayo mag-usap sa opisina ko. Saad ni Nagaret. Sinunod ni Iyaska ang binata habang nagalakad ito sa mahabang hallway. Huminto sila sa tapat ng kulay asul na pintuan. Saglit na napangiwi si Iyaska sapagkat iba ang kulay ng pintong nasa harap nila kaysa sa sinabi ng matanda. Kailan pa naging kulay abo ang kulay blue? Tanong niya sa sarili. Please, take a seat. Paanyaya ni Nagaret habang binubuksan ng pinto. Naupo si Iyaska sa silyang nasa harap ng mesa. Pilit niyang kinakalma ang sarili at agad na iniabot ang kanyang resume sa binata. So, your name is Yazi Santoril? Tanong nito. Yes. Maikling tigon ni Iyaska kahit na sa katunayan ay gawa-gawa niya lamang ito. Saglit lamang na binasa ni Nagaret ang kanyang resume. Maya-maya, ibinaba niya ang papel at muling tumitig sa dalaga. Tila ba sinusuri nito hindi lamang ang laman ng resume, kundi pati siya mismo. At sa titig na iyon, muling nakaramdam si Iyaska ng kakaibang kaba na hindi niya inaasahan. Sigurado ka bang gusto mo magtrabaho rito bilang personal maid? Tanong ni Nagaret at muling sinipat mula ulo hanggang paa si Iyaska. Kasi tatapatin kita. Dagdag niya. Sa ayos mong yan,
Mukhang hindi ka marunong magplansya, magluto, at lalo na maglaba. Sa madaling sabi, mukhang wala kang alam sa trabaho. Diretsong saad nito. Agad namang umangat ang ulo niya at walang pagdadalawang isip na sumagot. Hindi po ako scammer, kung yun pong iniisip ninyo. Anya na may diin. Umiling si Nagaret. Don't get me wrong. Paliwanag niya. Hindi ko sinasabi na scammer ka. Pero tingnan mo sarili mo. Maganda ka. Maging ang kutis ng balat mo. Maayos ang postura at halatang hindi ka sanay sa gawaing bahay. Parang masanay kang mag-hire ng mga katulad ni Ninay kaysa magtrabaho bilang kasambahay. Diretsyong sabi nito. Nagtaas ng kilay si Iyaska at inayos ang pag-upo. Kung ganon, panimula niya na medyo may bahagyang panguuyam. Ayaw mo kong tanggapin dahil lang sa panlabas kong anyo? Yun lang bang basehan mo? Sinasabi mo ba na ang gaya kong maganda ay walang alam at talento? Napakunot ang noon ni Nagaret sa kanyang sinabi, pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Para bang may kung ano sa dalaga na mabilis na umagaw sa kanyang atensyon. Okay, fine. Maraing wika ng binata habang nakatitig kay Iyaska. You can work here. Pero tandaan mo, ayoko ng tamad at easy-easy lang. Dapat maaga pa lang, ising ka na. Sa'yo ko iaatas ang paglalaba at pagkaplansya ng damit ko para sa trabaho. Kuha mo. Matanda na si Ninay, kaya kailangan niya na ng tulong. May tanong ka pa ba? Dagdag ng binata. Tumango si Iyaska. Magkano po lang pasahod? Tanong nito na parang gusto niyang tiyakin kung sulit ang gagawing sakripisyo. 35,000 a month. Tugon nito. Libre ng pagkain at tirahan mo. Wala ka naman sigurong problema sa pasahod ko, di ba? Muling tumango si Iyaska. Para sa isang dalaga na lumaki sa karangyaan, hindi nakalakihan ang 30,000. Ngunit malinaw sa kanya, hindi siya narito para sa pera. Nasa mansyon siya ni Nagaret upang patunayan kung gaano kasama ang ugali ng binata at higit sa lahat upang hindi mahulog ang loob niya rito. Opo sir, wala pong problema. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Masiglang tugon ni Iyaska at hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang halong kaba at excitement. Ngunit tila ba hindi pa man nagsisimula ang kanyang misyon, palpak na agad ang unang araw niya. Hala, 10:00 na! Bulalas ni Iyaska nang makita ang nakasabit na orasan sa dingding. Agad siyang tumayo at mabilis na inayos ang sarili. Halos tumakbo na siya pababa ng hagdan at nagganda't na pilok na siya para lang sa pagmamadali. Hinihingal pa siya nang maabutan si Nagaret sa dining area. Prente itong nakaupo at tahimik na kumakain. Halatang kanina pang gising at handa na sa pag-alis. Tumigil si Iyaska sa tabi ng mesa at nanginginig tumitig sa binata. Hindi ito lumingon sa kanya, ngunit halatang may inis sa tono ng boses nang magsalita. Hindi ba't sinabi ko na dapat maaga pa lang gising ka na? Seryosong saad nito. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Mahina at nahihiyang sagot ng dalaga. Tumayo si Nagaret at inaabot sa kanya ang kanyang suit. O ito, plansyahin mo. Aalis na ako in 20 minutes. Bilisan mo. Opo. Agad niyang kinuha ang suit at tumakbo papunta sa plansyahan. Sa katunayan, ngayon lang siya makakagamit ng plansya. Hindi kasi siya sanay na gumawa ng gawaing bahay sa kanilang mansyon dahil laging may gumagawa noon para sa kanya. Hindi naman mahirap magplansya. Pangungumbinsi ni Iyaska sa sarili habang ilalalapat ang plansya sa tela. Sinimulan na niya ang trabaho. Ngunit, nang iniangat ang plansya, dumikit ang tela sa suit at agad na nasunog. Nahirapan siyang hilahin ito pabalik at sa hindi sinasadya, napaso pa ang kamay niya. Ilang saglit pa lamang, narinig niya ang mariing tinig ni Nagaret mula sa sala. Yazi, ano yung amoy? Kinabahan siya. Napalunok sa Iyaska nang marinig ang reklamo ng lalaki sa sala. Lalo na't ramdam na niya ang mga yabag nito patungo sa kanyang direksyon. Nang nasa tapat na niya si Nagaret, agad siyang napayuko at halos hindi makatingin ng diretso rito. Sir, pasensya na po. Hiyang-hiya siya habang hawak ang suit na may sunog na marka sa kwelyo. Hindi ko po sinasadya. What the? Napahawak si Nagaret sa sentido na tila ba disappointed. Akala ko ba marunong ka sa gawaing bahay? Palpak ka na agad. Hindi nakasagot si Iyaska. Napayuko na lamang siya at napakagat sa sariling labi.
Pinipigilan niya ang sarili na sumagot ng pabalang sa lalaki. Kahit nasasaktan siya sa mga salita nito, alam niyang may pagkukulang siya. Sorry po, ikaltas niyo na lang po sa sweldo ko. Mahina niyang saad. No need. Saad ni Margaret. Palagay mo sa sahod ka pa. Malamig na sabi nito na tila ba hindi interesado sa paliwanag niya. Agad na umangat ang tingin ni Iyaska. Halatang nagulat sa sinabi nito. Parang sobra naman po, sir. Kung hindi niyo po ako sasahuran. Anya. Kung may isweldo po kong 35,000 sa isang buwan rito, ni piso wala po ako makukuha. Welta niya. My suit is worth 50,000. Dapat 2 buwan at kalahating kakalkas ko sa'yo. Pero dahil may awa pa ako, 1 buwan na lang. Paliwanag ni Margaret. Hindi na namangha si Iyaska sa halagang narinig. Expected na niya yon. May awa ka pa sa lagay na yan, ha? Mataray niyang tugon at bahagyang hinaplos ang napasong kamay. Alam mo, sa totoo lang, pinapasakit ng ulo ko, Yazi. Mahinahon man ang pagkakasabi ni Margaret, halatang pigil ang inis sa boses niya. Inay, ikaw na lang ang magplansya ng suit ko. Pakibilisan, malalate na ako. Agad namang lumapit ang mayordoma at mabilis na kumuha ng bagong suit. Opo, Sir Margaret. Agad nitong tugon. Tahimik na lumayo sa Iyaska. Subalit, habang papalayo, narinig niyang bumuntong hininga ang binata. Pumalpak na nga sa pagplansya. Baka pati sa lahat ng gawain. All she has is her looks. Bulong ni Margaret. Sapat na iyon para marinig niya at mariing maikuyom ang kamao. Ngunit hindi siya nagpatinag. Mariin niyang tinitigan si Margaret sabay sabing, This time, sir, promise na gagawin ko na ng maayos ang trabaho ko. Para hindi na po ako makaltasan pa ng sweldo at mapatunayan ko rin sa inyo na hindi lang ganda ang meron ako. Ngayon lang niya naramdaman na nakakainsulto pala ang masabihan siyang ganda lang ang meron. Ngunit, sa kabila ng sakit sa salita, sumiklab sa puso niya ang panibagong determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ako papatalo sa mayabang na yun. Bulong niya sa sarili. Nang makaalis na si Margaret para sa trabaho, mabilis na lumapit si Ninay, ang mayordoma, at marahang sinuri ang kamay ni Iyaska na bahagyang namula dahil sa pagkakapaso sa plansya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balat nito na tila ba pinapawi ang hapdi. Pasensyahan mo na si Sir Margaret, ha? Mahinahon itong saad na may lambing sa tinig. Kung may nasabi man siyang hindi maganda, wag mo nang dibdibin. Hindi rin kasi maganda ang takbo ng araw niya ngayon. Ani pa nito. Saglit na tubigil sa pagsasalita si Ninay bago nagpatuloy. Marami kasing problemang kinakaharap sa kumpanya niya. Kaya minsan, nadadala niya rito ang bigat ng iniisip. Bahagyang yumuko si Iyaska at pilit na itinatago ang inis sa binata. Ayos lang po. Mahina niyang tugon sabay pilit ng ngiti. Naiintindihan ko naman po. Saglit na natahimik ang paligid. Ngunit kalaunan, binasag din iyon ni Iyaska. Huwag po sana kayong magalit. Maingat niyang panimula. Pero, bakit po ninyo sinabi kahapon na sa kulay abong pintuan ako papasok? Namali po tuloy ako at aksidenteng nakapasok sa kwarto ni Sir Margaret. Hindi ko po talaga sinasadya na masilipan siya. Pag-amin niya sa matanda. Kung sa bagay, parang hindi rin naman siya nagsisi na makita ang six-pack abs ng amo. Ngunit ang matanda ay ngumiti at marahang iniling ang ulo bago sumagot. Pasensya ka na. Wika nito. Ako ang may kasalanan eh. Hindi ko kasi maipaliwanag ng maayos. Sandaling huminga ng malalim ang mayordoma bago nagpatuloy. Ay, sa totoo lang, hindi kasi ako nakapag-aral ng lubos noong kabataan ko pa. Kaya si Sir Margaret na lang ang tumutulong sa akin. Hanggang ngayon, kapag wala siyang masyadong trabaho, siya naman ang kusa nagtuturo unti-unti. Tinuruan niya ako kung paano magbilang, sa kulay, o di kaya ay magbasa. Kaya pasensya ka na kung maling kulay ang nasabi ko sa'yo at naguguluhan pa rin kasi ako eh. Mahabang paliwanag ng matanda. Napakunot noo si Iyaska, halatang naguguluhan. Sigurado po ba kayo? Tanong niya na may bahid ng pag-aalinlangan. Ganun po ba talaga siya? Kasi ang alam po ng karamihan, sintigas daw po ng yelong ugali niya. Muling ngumiti si Ninay. Doon sila nagkakamali, iha. Mahinahon itong sagot. Kapag napalapit ka kay Sir Margaret,
makikita mo rin ang totoo. Hindi siya kasing lamig ng iniisip ng iba. Sa tamang tao, unti-unti ring lumalambot ang puso niya. Para bang mamon. Natatawa pa nitong sabi. Kinagabihan, matutulog na sana si Iyaska nang marinig niya ang malumanay na katok sa pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan ito at sa kanyang harapan nakatayo si Nagaret. Tumikim ito sandali, tila sinusuri ang dalaga bago ibinaba ang tingin sa namumulang kamay niya. Gabi na po, sir. Ano pa pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Iyaska na bahagyang nangingiming tumingin sa binata. Muling tumikhim ang binata. I'm so sorry. Nauutal nitong saad. Sorry sa paraan ng pakikitungo ko kanina. Masama lang talagang gising ko. Gusto ko lang din sanang ibigay sa ito para sa napaso mong kamay. Paliwanag ni Nagaret habang iniabot ang maliit na bote ng ointment. Bahagya pang nagulat si Iyaska sa biglang kabaitan at inisyatibo ng binata. Ngunit, isinawalang kibo na lamang niya ito. Ayaw niyang isipin na talagang naiiba sa inaakala ng karamihan ang tunay na pagkatao ni Nagaret. Pasensya na rin po sa pagsagot ko kanina. Mahinang tugon ng dalaga. Tumango ang binata. Okay. Good night. Tila nahihiya pang sabi niya. Kung hindi mo kaya magtrabaho bukas dahil dyan sa kamay mong napaso, then you can take a rest. Okay, thank you. Tila ba nahihiyang tugon ni Iyaska. Nang isarado niya ang pintuan ng silid, agad siyang nahiga sa kama at isinubsob ang muka sa unan. Ramdam niya ang init ng kaba at hiya at ang hindi mapangalanang pakiramdam na para bang may libu-libong paro-paro na naglalaro sa kanyang sikmura. Kainis naman. Bulong niya sa sarili. Hindi ba dapat cold yun? Nagpapadyak pa siya. Bahagyang napangiti si Iyaska sa sariling reaksyon, sabay iling. No, baka pakitang tao lang yun. Anya na pilit pinitigil ang malakas na tibok ng puso. Sa unang gabi pa lang, ramdam na ni Iyaska na mas komplikado ang binata kaysa sa iniisip ng karamihan. At may kung ano rin siyang kakaibang kaba at kuryosidad na hindi niya inaasahang mararamdaman para dito. Kinabukasan, agad na ipinatawag si Iyaska ng mayordoma sa kusina. Agad naman siyang lumapit, bitbit ang tray ng mga baso. Ano po yun? Tanong niya sa magalang na paraan. Tumawag si Don Felipe. Wika ni Ninay na mariin ang tono. Dadalaw raw siya rito. Wala siyang sinabi kung kailan eh. Pero sana, siguraduhin mong maaga ka palaging gigising at walang palusot. At ang pinaka-importante, bawal ang kukupad-kupad. Siya ang pinakamahigpit sa lahat ng mga siyatres. Saad nito na tila ba nagsasalaysay na nakakatakot na kwento. Nanlalaki pa kasi ang mata ng matanda. Napakunot noo si Iyaska. Sino po ba si Don Felipe? Lolo ni Sir Nagaret. Matandang istrikto, matalas ang mata, at walang sinasanto. Basta wag kang magkakamali kapag nandito na ang okulubang iyon, kung ayaw mong masabon o masampulan. Paliwanag nito na halatang may bahagyang pangamba sa boses. Opo, sagot naman ng dalaga, sabay ipinagpatuloy na ang paghuhugas ng pinggan. Habang abala sa paghuhugas, napaisip si Iyaska. Kung sa nagdaang araw na masama ang pakikitungo ni Nagaret, ay halos matunaw na siya sa kaba, paano pa kaya sa matandang iyon na ayon kay Ninay ay para bang isang halimaw sa higpit at istrikto. Ay, narayan na pala si Sir Nagaret. Sambit ni Ninay na nakasilip sa labas. Maghain ka na. Utos nito habang maayos na inaayos ang mga kobyerto sa mesa. Agad namang kumilos si Iyaska. Maingat niyang inilatag ang mga pinggan sa hapag. Sabay titig sa direksyon ng binata. Dire-diretso lamang ito. Mukhang matamlay at tila wala sa mood na makipag-usap. Kumain ka na ba? Tanong ng mayordoma dito. Saglit namang huminto si Nagaret at bahagyang lumingon. Nang magtama ang mata ng dalawa, bahagya lamang ngumiti ang binata. Wala po akong gana. Masama pong pakiramdam ko. Sagot ni Nagaret at muling nagpatuloy sa pag-akyat. Bumalik si Ninay sa kusina. Magluluto ako ng sabaw para kay Sir Nagaret. Parang may sakit ang batang iyon. Wika niya sa nag-aalalang boses. Matapos ko rito, ikaw nang bahala at mag-asikaso kay Sir, ha? Bilin pa nito. Labag man sa loob, wala siyang nagawa kundi tumango. Nang matapos ang matanda sa pagluluto, agad niyang inilagay sa tray ang mangkok ng sabaw at gamot. Saglit na nagdalawang isip si Iyaska.
ngunit kalaunan ay sumunod din. Nasa harap na siya ng silid ng binata nang marahan siyang kumatok. Ilang ulit na siyang kumatok, ngunit wala pa rin sumasagot. Minabuti niyang buksan ang pinto at nang magbukas, tumambad sa kanya si Nagaret. Nakahandusay sa sahig at walang malay. Agad namang inilapag ni Iazca ang tray at maingat na inalalayan ang binata patayo. Ihinaga niya ito sa kama. Ramdam niya ang panginginig nito. Nang hawakan niyang binata, agad na napaigdad ang dalaga nang dumampi sa kanyang balat ang matinding init nito. Ang taas ng lagnat mo Saad niya habang pinagmamasdan ang walang malay na amo. Agad siyang kumuha ng bimpo sa closet. Saglit siyang tumungo sa banyo para basain ito ng malamig na tubig. At dahan-dahang ipinahid sa balat ni Nagaret. Unti-unti ay nagkamalay din ito. I'm fine. Nangihinang saad ng binata, sabay iling ng ulo. Anong I'm fine? Bulag na kitang nakita kanina. Mariing sabi ni Iazca habang ipinagpapatuloy ang pagpupunas ng basang bimpo sa balat niya. Huwag ka nang matigas pang ulo. Oh, tingnan mo. Bumaba na ang lagnat mo. Dagdag niya na bahagyang napangiti sa resulta ng kanyang ginawa. Kinuha ni Iazca ang tray na may pagkain. Pilit niyang sinubuan ang binata. Kahit panay ang pagtanggi nito dahil ayon rito ay wala raw itong gana. Anong walang gana? Singhal ni Iazca habang inilalapit ang mangkok. Kumain ka. Paano ka gagaling at iinom ng gamot kung walang laman ang tiyan mo? Tinaasan pa niya ng kilay ang binata at itinaas ang kutsara bilang pananakot. Kakain ka o ipapalunok ko to sa'yo? Dagdag niya. Dahil sa mapilit ito, wala nang nagawa si Nagaret kundi sumuko. Tahimik na lamang nitong binuka ang bibig at hinayaang subuan siya, kahit halatang labag sa loob. Napangiti si Iazca ng bahagya. Uminom ka na ng gamot at magpahinga ka na. Wika nito habang maingat na inaayos ang kumot sa paligid nito. Nangakmang lalabas na siya, bigla niyang naramdaman ang mahigpit at mariing paghawak ng binata sa kanyang kamay. Napalingon siya at agad na sumalubong sa kanya ang matamlay ng ngiti ni Nagaret. Ganon pa man, nakikitaan niya iyon ng kakaibang init sa mga mata. Thank you, Yasi. Mahinang wika nito. Napangiti rin si Iazca na bahagyang namula. Wala yon. Anya at mabilis na binawi ang kamay na hawak pa rin ng binata. Dali-dali siyang naglakad palabas ng silid. Ngunit habang lumalayo, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang balat nang magtagpo ang kanilang mga kamay. Saglit na napatitig si Iazca sa kanyang mga palad. Saka bahagyang umiling na tila ba kinamumuhian ang kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanya. Hindi pwede. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Mabilis siya nagmarsya patungo sa kanyang silid at pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso at ang kiliting ayaw mawala mula sa simpleng haplos ni Nagaret. Isinara niya ang pinto at sumandal dito bago mariing kumikit. Diyos ko, Lord, ilayo po niyo ako sa tukso. Mahina niyang dasal habang mariing humihinga upang pigilan ang damdaming unti-unti nang sumusubok kumawala. Kinaumagahan mula sa bintana ay natanaw ni Iazca si Nagaret sa hardin, kasama ang hardinero. Masayang nag-uusap ang dalawa at ikinagulat niya nang makita na ang binata mismo ang umahawak ng pala at tumutulong sa paghahalaman. May lupa pa nga ang mga kamay nito at bahagyang yusot ang manggas ng polo. Ngunit baka sa mukha na hindi siya napipilitan sa ginagawa. Hindi niya mapagilang mapaisip na baka nga mali ang una niyang akala. Marahil masyado siyang naghanap ng masamang ugali sa binata. Imbis na tingnan kung sino talaga ito sa likod ng titulo, yaman at matapang na pananalita. Malayo sa imaheng malamig at suplado na una niyang nakilala at inakala. Nang mapalingon si Nagaret, nahuli nito ang tingin ni Iazca. Saglit itong natingilan bago ngumiti. Kumaway pa ito sa kanya. Bahagyang nagulat naman si Iazca. Ngunit, ngumiti rin siya at kumaway pabalik. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Saglit pang nag-ayos ang dalaga at nagmadaling bumaba. Kapapasok pa lamang ni Nagaret nang masalubong niya ito na pawisan dahil kakagaling lang sa hardina. Okay ka na ba? Tanong ni Iazca, sabay marahang tapat ng palad sa noo ng binata. Wala ka ng lagnat. Sa hindi niya namamalayang kilos, kinuha niya ang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang pawis ng muka ni Nagaret.
Sandali silang nagkatitigan. Maging ang binata ay tila natigilan at bahagyang nagulat sa bigla at malambing na kilos ni Iyaska. Ngunit, nang mapagtanto ng dalaga ang kanyang ginawa, biglang gumapang ang hiya sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad niyang ibinaba ang tuwalya. Iwas tingin siyang umatras ng bahagya habang dama ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ano ba naman, Iyaska? Nakakahiya ka. Mahinang bulong niya sa sarili na halos iumpog ang noo sa pader sa sobrang hiya. Nag-almusal ka na ba? Biglang tanong ni Nagaret nang sundan siya nito. Marahan namang umiling ang dalaga. Hindi pa. Nahihiya niyang tugon. Okay, then, let's eat. Casual na sabi nito. Napahinto siya at napatingin sa kanya. Sasabay po ako sa inyo, Sir Nagaret. Tanong niya na may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Tumango si Nagaret at bahagyang ngumiti. Oo, sabay na tayo. Hindi niya malaman kung bakit mas lalo pang uminit ang kanyang pisngi. Pakiramdam niya tuloy ay kasing pula na siya ng kamatis. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naging mas malapit sina Iyaska at Nagaret sa isa't isa. Mas madalas na ang kanilang mga usapan at pagsaba ng binata rito sa kanyang kumpanya. Mas nakilala ni Iyaska ang binata lampas sa imahe nitong inaakala niyang malamig at strikto. Nakita niya ang pagiging responsable, may malasakit at handang tumulong na pag-uugali nito. Ayaw man niyang aminin, may kung anong dahan-dahang namumuo sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi na niya kaya pang pangalanan. Ngunit, malinaw niyang nararamdaman tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata o kapag naririnig niya ang boses ni Nagaret na tinatawag ang kanyang pangalan. May year-end party yung company bukas. Sa Boracay yung venue. Saad ng binata habang abala sa pagtitipa sa laptop. I'm planning to bring you with me. Napatingin sa Iyaska sa kanya na bahagyang nanlaki ang mga mata. Ako? Tanong niya na hindi makapaniwala. Hindi man lang lumingon si Nagaret, ngunit bahagyang huminto ang daliri nito sa keyboard. Yes, you. May problema ba? Wala naman, sir. Nagulat lang po ako. Hindi naman ako employee ng company niyo. Tumango si Nagaret at saka siya tuluyang tumingin sa dalaga. Di mo kailangan maging employee para isama. Gusto ko kitang isama. Bahagyang uminit ang pisngi ni Iyaska sa sinabi ng binata. Napatikim siya sabay iwas ng tingin. Nang sumunod na araw, pagdating sa resort, ramdam ng dalaga ang kakaibang excitement sa paligid. Ang lugar ay puno ng malalaking ilaw, beach setup at mga mesa na dekorado ng mga kulay ginto at pula. Agad na nagpalit ang dalaga at nagsuot ng red two-piece outfit. Simple, ngunit eleganteng tumutugma sa kanyang natural na ganda at postura. Malayo pa lamang si Nagaret, nakita niya ang dalaga at tila tumigil ang mundo niya sa isang sandali. Ang hubog ng katawan ni Iyaska, ang maayos sa tindig at ang aura nito. Hindi niya maintindihan, ngunit may kakaibang inis sa kanyang dibdib nang makita niya kung paano nakatitig ang mga kalalakihan sa dalaga. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata nang lapitan ni Marco, isa sa mga empleyado na naging close rito. May boyfriend ka na ba, Yazzie? Tanong nito na agad nagpapanting sa kanyang tenga. Mabilis na umiling si Iyaska, ngunit kapansin-pansin na ang pamumula ng kanyang pisngi. Kanina pa kasi siya sumisimsim ng alak at ngayon ay halata ng tinatamaan dahil sa bahagyang pasuray-suray at hirap ng ituon ang paningin. Muli siyang inabutan ni Marco ng panibagong baso. Ngunit, bago pa man iyon maabot ni Iyaska, biglang lumapit si Nagaret. Walang sabi-sabing inagaw nito ang baso mula sa kamay ni Marco at siya mismo ang lumunok ng laman nito. Enough. Mariing sabi ni Nagaret sa malamig na tinig. She's done. Napatingin si Marco sa kanya, halatang nagulat. Samantala, si Iyaska ay bahagyang napapikit. Tila hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari. Habang dama niya ang mainit na presensya ni Nagaret sa kanyang tabi. Mahigpit na hinawakan siya ng binata at marahang hinila palayo sa mesa. Halata ang pagkainis sa kanyang mga mata, lalo na nang mapansin niyang muli itong tinatanaw ng mga lalaki sa paligid. Sir, wait. Mahina at paos na bulong ni Iyaska at bahagyang napapikit dahil sa hilo. Okay lang ako. Hindi ka okay. Mariing sagot ni Nagaret. You can barely stand. Hindi na siya naghintay ng sagot pa. Ipinulupot niya ang isang braso sa bewang ng dalaga
at inalalayan itong maglakad palayo sa ingay ng party. Habang naglalakad sila sa buhangin, dama ni Iyaska ang init ng kamay ng binata sa kanyang balat at ang amoy nito na humahalo sa simoy ng dagat. Ang tigas ng ulo mo. Bulong ni Nagaret. Natawa si Iyaska ng mahina. Ikaw rin. Pagdating sa hotel room ni Nagaret, marahan niyang isinara ang pinto at inihiga ang dalaga sa kama. Tinanggal niya ang tsinelas nito at inayos ang buhok na tumatabon sa mukha ni Iyaska. Tubig muna. Sabi niya sabay abot ng baso. Mariin siyang tinitigan ng dalaga. Bakit? Bakit ka galit kanina? Tanong niya na bahagyang nakasimangot. Hindi agad sumagot ang binata. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa malayo. Hindi ako galit. Sagot niya sa huli. I just don't like seeing you with other men. Napangisi si Iyaska at hindi mapigilang ibulalas ang nasa isip marahil dahil sa alak. Salos ka? Napailing si Nagaret pero hindi na niya itinanggi. You're drunk. Just sleep. Ngunit biglang hinawakan ni Iyaska ang kamay niya. Thank you. Balong niya. You always take care of me. Hindi pa man nakakasagot si Nagaret, biglang tumayo si Iyaska at sa kanyang kalasingan, marahan niyang inilapat ang labi sa pisngi ng binata. Sandali lamang iyon, pero tila huminto ang mundo ni Nagaret. Napatigil siya. Hindi siya agad gumalaw. Hindi rin siya umatras. Sa halip, bahagya siyang napapikit. Dama ang init ng halik na iyon. Napaka-inosente ng halik ng ginawad nito, pero sapat para guluhin ang isip at puso niya. Pagkatapos noon, muli siyang napahiga sa kama na para bang walang kahihiyang ginawa. Ngunit si Nagaret ay nanatiling nakaupo roon at tahimik na nakatitig sa kanya. You're dangerous. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Iyaska nang magising siya. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin niyang nasa hotel room siya ni Nagaret. OMG! Bulong niya. Anong ginawa ko kagabi? Agad na bumalik sa kanya ang alaala ng buong nangyari ng gabing yon, lalo na ang paghalik niya sa pisngi ng binata. Nanlaki ang mata niya at napaupo sa kama. Diyos ko, hinalikan ko siya. Halos hindi niya mapigilang bulalas. Sa dining area ng hotel, nakita ni Iyaska si Nagaret na tahimik na umiinom ng kape. Nagdadalawang isip pa siyang lumapit. Ngunit, nang magtama ang kanilang mga mata, agad siyang lumapit dito. Pero halata ang hiya sa kanyang muka. Sir Nagaret, mahina niyang tawag. Pumirma ang mata ng binata sa kanya na seryoso ang ekspresyon. Do you remember what you did last night? Tanong nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Opo, pasensya na po. Mabilis niyang sabi. Halos hindi makatingin sa mata nito. Lasing lang po ko. Hindi ko po sinasadya. Bahagyang napangiti si Nagaret pero hindi iyon masaya. Next time hindi ka na magiinom pa. Baka mamaya kung sino pang mahalikan mo. Turan pa nito. Matapos ang awkward na umaga, sinubukan ni Iyaska na ibalik ang pagiging normal niya bilang personal maid ni Nagaret. Ngunit, hindi na iyon katulad ng dati. Tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kung anong bumigat sa dibdib niya. At tuwing maglalakad sila palayo, nararamdaman niyang sinusundan siya ng tingin ng binata. Bakit ka umiiwas? Diretsong tanong ni Nagaret sa isang umaga habang nag-aalmusal sila. Napatingin si Iyaska sa plato. Hindi naman ako umiiwas. Tugon niya na hindi makatingin. Don't lie. Seryosong tura ng binata. Huminga siya ng malalim. Nahihiya lang po ako sa ginawa ko. Tumahimik si Nagaret. I didn't hate it. Bigla niyang sabi. Nanlaki ang mata ng dalaga. Ano po? I mean, it's fine. Just don't avoid me. Hindi ako sanay na ganyan ka kung umasta. Pag-amin ng binata, natahimik si Iyaska. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sorry. Mahina niyang bulong. Mula sa 5 araw na pananatili sa Boracay, bumulik na sa Maynila sina Iyaska. Umaga pa lang, naglilinis at abala na siya sa first floor ng mansyon. Nagmamop siya ng sahig. Pinapakintab ang marmol dahil inaasahan ang pagdating ng lolo ni Nagaret. Nakatuon ang atensyon niya sa bawat hagod ng mop nang biglang may pumasok mula sa pintuan.
3 pares ng sapatos ang dumaan diretso sa bahaging bagong linis. Makapal ang putik na binitbit ng kanilang mga sapatos na nag-iwan ng maruming marka sa bagong linis na sahig. Napasinghap si Iazka. Napatingin siya sa mga lalaking dumaan. Matikas, seryoso ang muka at hindi man lang tumingin o humingi ng paumanhin. Sinamaan niya iyon ng tingin. Nakakawalang respeto kasi ang ginawa ng mga ito. Ang isa sa kanila, ang matandang nakasuot ng barong at may baston. Matikas ang tindig at mabigat ang presensya. Nasaan ang apo ko? Tanong nito. Malalim ang buo nitong boses na tila ba walang bahid ng pasensya. Sandali lang po, Don Felipe. Tatawagin ko lang si Sir Nagaret. Saad ni Ninay at mabilis na umalis. Napako sa kinatatayuan si Iazka. Walang duda, siya na nga ang Don Felipe na inilalarawan ni Ninay bilang parang halimaw. At ngayong kaharap na niya ito, mukhang hindi malayo sa katotohanan ang paglalarawan. Matapos linisin na ang iniwang bakas ng sapatos, agad na umakyat si Iazka sa second floor upang ipagpatuloy ang gawain. Ngunit, kita mula rito ang walang humpay na duming nalilikha ng maduming sapatos ng matanda at ng 2 lalaking nakabuntot dito na halatang mga bodyguard. Napabuntong hininga siya at waring pinipigilang mapikon. Mabilis siyang bumaba. Hawak pa rin ang mop at walang alinlangan na hinarap ang 3 lalaki. Napatigil ang mga ito. Halatang nabigla sa kanyang bigla ang pagsulpot. Mawalang galang na po. Mahinahong wika ni Iazka. Ang sapatos niyo po kasi dumudumi sa sahig. Kung maaari po sana, pagpagan muna bago pumasok. Magalang niyang sabi. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tumingin si Don Felipe sa kanya. Mariing titig. Nakakunot ang noo at halatang hindi sanay na may sumusuway sa kanya. Sino naman ang babaeng ito? Anya na halatang nasakta ng kanyang ego. Sabay tingin sa 2 bantay. Ako po si Yazi. Malumanay, ngunit may kumpiyansang sabi ng dalaga. Pinilit ni Iazka nang ngumiti kahit ramdam ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Personal maid po ako ni Sir Nagaret. Tumaas ang kilay ni Don Felipe at bahagyang tumango na tila sinusukat ang tapang ng dalaga. Anyang malamig ang tono. At ano naman sa palagay mo ang trabaho ng isang maid? Tumunga nga. Ramdam agad ni Iazka ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa halip na umurong, huminga siya ng malalim at bahagyang tumuwid ang tindig. Ang trabaho po ng isang maid. Panimula niya. Mahinahon man, ngunit buo ang kanyang boses. Ay tiyaking maayos, malinis, at maaliwalas ang bahay na tinitirhan ng kanyang amo. Ginagampanan naman po namin ang tungkulin namin. Kaya kung minsan, kailangan din po naming magsalita kapag may mga bagay na lumalampas na. Napatingin ang 2 bodyguard kay Don Felipe. Nananatiling nakapako ang tingin kay Iazka na mukhang hindi na lamang basta inis ang nararamdaman, kundi tila may bahid na ng interes at pagkabigla sa lakas ng loob nito. You know what? I don't like you. Diretsyong saad ng matanda. Hindi ko rin naman po kayo gusto. Tugon naman ni Iazka. Bagamat may bahid ng tapang na sagot, ay may paggalang sa boses niya na tila lalong ikinainis ng matanda. Hindi po ako pumapatol sa matatanda. Anya pa. Umalis ka sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Singhal ni Don Felipe, kasabay ng mariing pagduro sa dalaga. What's the commotion here? Mariing tanong ni Nagaret na kakababalang mula sa kwarto. Your maid is disrespectful. Doesn't she know who I am? Saan mo ba yan pinulot at ganyan ang ugali? Galit na sagot ni Don. Sabay turo ulit kay Iazka. Ilalayo ko na lang si Yasi, Lo. Inay, ikuha mo nga ng tubig si Lolo. Utos ni Nagaret bago mabilis na hinila si Iazka palayo sa gitna ng tensyon. Hindi na malaya ng 2 na magkasalikop na pala ang kanilang mga palad. Saka lamang nila iyon napansin nang bumagsak ang tingin ni Iazka sa kamay nila. Bigla siyang namula at agad na binawi ang kamay na halos hindi makatingin ng diretsyo sa binata. Ano pong ginawa mo? Marahang tanong ni Nagaret. Wala naman ako masamang ginawa sa lolo mo. Depensa niya. Sinabihan ko lang siya na kung pwede ay pagpagmumuna ang sapatos niya bago pumasok. Kasi puro putik. Ang hirap ko yung mag-mop. Natamaan yata yung ego.
Pahabol pa niyang may pasaring. Napabuntong hininga si Margaret pero hindi na napigilang mapangiti. Ang sabi pa niya sa akin, hindi raw niya ako gusto. Bahagyang natawa si Iazka. E di sinabi ko rin na hindi ko siya gusto at hindi ako pumapatol sa matanda. Napatingin lang si Margaret sa kanya, halatang nabigla, bago tuluyang natuwa at natawa ng mahina. Hindi ka galit sa pagsagot ko sa lolo mo? Tanong ni Iazka na medyo nag-aalinlangan. Umiling si Margaret. Hayaan mo na si Lolo. Ganyan talaga siya kapag natatapakan ng ego niya. Huminga siya ng malalim at tinapik ang balikat ni Iazka. O siya, dito ka na lang muna sa labas. At hanggat maaari, huwag ka muna magpakita sa kanya. Kung ayaw mo mag-lecture ng 2 oras. Biro niya sabay bahagyang tawa. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok na muli sa loob, habang naiwan si Iazka na nakatayo roon. Nang makapasok sa loob, agad na binuksan ng matanda ang topiko sa engagement party ni Margaret. Kailan ba ang gusto mong date ng engagement party? Mahinang tanong ng matanda. Kayo na pong bahala, Lo. Pero sana, huwag na nating patagalin pa. Tugon ni Margaret. Okay then. I think tomorrow is the right day to get to know her. Maski ako ay curious sa kung ano itsura ng fiancé mo. Nakasilip si Iazka sa labas na bahaglang nakasandal sa pader habang pilit na nakikinig sa usapan sa loob. Hindi niya sinasadyang marinig ang bawat salitang binitiwan ni Margaret, ngunit hindi niya rin kayang lumayo. Sa bawat salitang binitiwan nito, parang may kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganun kadali para kay Margaret na pag-usapan ng kasal, na parang isa lamang itong simpleng bagay. Mas lalo siyang nasasaktan sa katotohanan kahit siya pa ang babaeng pakakasalan nito, ni hindi man lang ito nagdalawang isip. Gayong ramdam niya na iba na rin ang ipinapakita at ipinaparamdam ng binata sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Ganun lang ba ako sa kanya? Tanong niya sa sarili. Hindi niya namalayan na namumuuna pala ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at pilit nang umiti sa sarili. Kahit masakit. Huwag kang umasa, Iazka. Hindi ito fairy tale. Paalala niya sa sarili bago tahimik na lumayo sa pintuan pero hindi niya inaasahang nabangga ang mamahaling vase sa kanyang tabi. Sa gulat niya, agad niyang pinulot ang mga paraso ng nabasag na vase. Dali-dali namang lumapit si Margaret at mabilis na pinatayo si Iazka dahil nagsugat na ang kamay nito sa bubog. What have you done? Galit na sigaw ni Don Felipe. Ang silid ng mansyon ay napuno ng tensyon nang makita ni Don Felipe ang parte ng nabasag na vase sa sahig. Agad siyang napahilot sa kanyang ulo. Halatang hindi mapigilan ang galit. What have you done? Galit na sigaw niya na kasing lakas ng kulog. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang bulong. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na umiyak. Ngunit tila baga, mas lalong sumiklab ang galit ng matanda. Alam mo bang mas mahal pa sa buhay mo ang vase na iyan? At ngayon? Bago pa man makapagpatuloy sa pagsigaw rito ang matanda, agad na hinarangan ni Margaret ang natatakot na dalaga sa kanyang likuran. Lo, what's your words? Humaling si Don Felipe sa kanya. Halatang nagulat sa lakas ng tono ni Margaret. Bakit ba kinakampihan mo ang babaeng yan? Ha? Tanong niya na puno ng galit. Tumahimik si Margaret sandali bago huminga ng malalim at saka mariing tumugon. Because I love her, Lo. I want her to be happy. And she's not just any other girl. She's Yazzie. I want her in my life. This is insane! Dumagundong ang boses ng matanda. Magkakagusto ka na nga lang sa mababang uri pa na babae. Panunuya pa nito. Lo, galit na buwelta ni Margaret. pigilan mo yan nararamdaman mo sa babaeng iyan. Dinuro ni Don Felipe si Iazka. No, at hindi rin ako sisipot sa engagement party na gusto ninyo. Lo, I don't know when it started, but I think I already love her. And I won't let that engagement dictate my life. Determinado niyang sabi. Sawayin mo ko, Margaret. Mariing saad ng matanda. Sisiguraduhin ko sa iyong itatakwil ka na buong angkadatin. Matapos sabihin iyon, mabilis at tumalikod ang Don na agad namang sinundan ng 2 bodyguard.
Binalot ng katahimikan ang paligid matapos ang nangyari. Pero paano ang engagement party? Hindi ba napagkasundaan na ito ng pamilya mo? Hindi mo pwedeng pabayaan lang na hindi matuloy. Pagbasag ni Iyaska sa katahimikan, bumaling sa kanya ang binata. Hindi ako sisipot. Ikaw ang gusto ko. Kaya ikaw ang ipupurso ko. Napatingin si Iyaska kay Nagaret na bahagyang namula ang pisngi sa init ng damdaming bumabalot sa kanya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Parang gusto na nitong kumuwala sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat ng pag-iwas niya, sa lahat ng pader na pilit niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, mabibiyak din pala iyon dahil sa damdaming unti-unting namumuo para sa binata. Kinagabihan, nagkaroon ng pag-uusap si Nagaret at Iyaska. Nasa labas sila at parehong nakaupo sa veranda, habang nakatanaw sa buwan. Yazi, Wika ni Nagaret. Tumango si Iyaska. Hindi agad makapagsalita. Nararamdaman niya ang init ng tingin ng binata sa kanya. I know alam mo na gusto kita. Mahinang sabi niya. Halatang nag-ialinlangan pa sa sariling damdamin. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang buuin ang lakas ng loob. Pero kailangan ko sabihin to ng malinaw. I don't know when it started. But I think I already love you, Yazi. Parang tumigil ang mundo ni Iyaska sa mga salitang iyon. Napangiti siya, ngunit bakas ang panginginig sa labi at sa boses niya. Mahal mo ko? Mahina niyang bulong, parang takot na baka panaginip lang ang lahat. Tumango ang binata na mas seryoso ang mga mata. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Iyaska. Waring natatakot na mawala din ito. Yes, I never thought this would happen. I never expected it. Pero ikaw ang nagparamdam sa akin ng mga bagay na hindi ko pa naramdaman noon. You changed me. Napaluha si Iyaska. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung paano haharapin ang biglang pag-amin ni Nagaret. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa binata. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng pagpapanggap niya. I have decided. Marahang sabi ni Nagaret, seryoso ang muka. Hindi ko na itutuloy ang engagement na gusto ni na lolo at ng mga magulang ko. Ayoko mapako sa babaeng hindi ko mahal. This time, ilalaban kita. Nanlaki ang mga mata ni Iyaska. Parang huminto ang mundo sa narinig niya. No, sumipot ka. Mariin niyang sabi. Sabay mariing pisil sa magkabilang kamay ni Nagaret. Please. Napakulot ang noon ni Nagaret. Why? Tanong niya na puno ng pagtataka. Hindi mo ba nararamdaman ang nararamdaman ko para sa'yo? Handa ako maghintay, Yazi. Kahit gaano katagal. Ihintayin kita hanggang sa handa ka na. Handa ako. Agad niyang sagot habang nanginginig ang boses. Pero makinig ka muna sa akin, Nagaret. Fine. Buntong hininga ni Nagaret. Sisipot ako. Pero malinaw na pupunta lang ako ron para i-clear ang pangalan ko. At sasabihin ko sa lahat na ayaw kong ituloy ang kasal. Mariin niyang sabi. Dahil ikaw ang gusto kong pakasalan. Anya pa. May kung anong kirot ang dumampi sa puso ni Iyaska nang marinig ang sinabi nito. Basta sumipot ka. Bulong niya. Kinabukasan, 10:00 nang makarating si Nagaret sa venue. Abala pa siya sa ilang huling dokumento sa opisina, kaya medyo nahuli siya. Ngunit, nang makarating, naroon ang kanyang pamilya, pati na si Don Felipe. Simple lamang ang engagement party na gaganapin sa eleganteng restaurant na pagmamay-ari ng binata. Walang ibang bisita liban sa kanilang mga pamilya. Kalaunan, dumating na rin ang pamilya ni Iyaska. Ang huling bumaba sa sasakyan ay ang dalaga mismo. Nang tumapak ito sa pintuan ng venue, nagulat si Nagaret sa hindi inaasahang presensya nito at tila tumigil ang kanyang mundo sa sandaling iyon. Hindi niya inaasahang sa pagkakataong ito, ang babaeng inaakalang ipapakasal sa kanya ay ang babae ring nilalaman ng kanyang puso. Ang hindi lamang niya matanggap ay ang pagsisinungaling nito. Nang masilayan rin ni Don Felipe ang dalaga, hindi niya mapigilang malaglag ang panga. This is Iyaska Santosildes, your fiancé. Mariing saad ng ina ng lalaki na may malapad ng ngiti sa labi nang nasa tapat na ng dalaga. Napakagandang babae.
Dagdag pa nito. Your maid. Malalim na tono ni Don Felipe, halos hindi makapaniwala. Humakbang ang binata palapit kay Iasca. Mabigat ang bawat hakbang na waray pinipigilan ang sarili na sumabog. So lahat ng yun, pagpapanggap lang. Mariing tanong niya. Nanginginig ang panga sa galit. Your real name is Iasca Santosildes. Kaya ba nung sinabi kong hindi ako sisipot, pinilit mo ako? Dahil alam mong akong ipapakasal sa'yo. Napuno ng pait ang mga mata niya. Niloko mo lang ako. Sinubukan ni Iasca na hawakan ang braso niya. Ngunit marahas itong hinawi ni Nagaret na para bang nasusunog sa bawat dampi ng dalaga. Nagaret, no. Please. Nanginginig na sabi ni Iasca na halos maiyak na. Hayaan mo ako magpaniwanag. Hindi ko ginustong lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natakot ako. Huminto siya sandali. Hinahanap ang mga tabang salita. Ngunit tila walang sapat na salita para burahin ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Nagaret. Gusto ko lang naman nakilalanin ka. Pero mali ako ng paraan. Pag-amin pa niya. Stop, Iasca. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Let's call it off this engagement. Mariing wika ng binata sabay lakad palabas. Nagaret, please, makinig ka naman. Mahina niyang wika, ngunit tuloy-tuloy lamang sa paglakad ang binata. Dinaluhan siya ng kanyang ina at maging si Don Felipe ay umalo na rin sa kanya at ang mga magulang ng binata. Kaunting suyo mo lang sa batang iyon. Matitinag din ang puso niya. Saad ng matanda. Alam mo, kahit ako, nagulat din sa nangyari. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Nasaktan siya sa pagsisinungaling mo. Alam ko po yun. That's why I want to make things right. Determinadong tugon niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kahit na ako'y labas sa mga nangyari, gusto ko pa rin na kayo magkatuluyan sa dulo. Hindi lang dahil sa nararapat o inaasahan ng pamilya, kundi dahil sa nakakita ko ang tunay na koneksyon nyo sa isa't isa. Hinawakan ng Don ang kamay ng dalaga. Ang puso ng tao, lalo na ang puso ng batang tulad niya, ay hindi basta-basta mapipilit. Pero kung tama ang pagtingin, kung may tiyaga at tunay na damdamin, makakamtam nyo ang isa't isa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Iasca na ayusin ang lahat. Patuloy niyang sinusuyo si Nagaret. Araw-araw siya nagdadala ng pagkain sa opisina ng binata at pilit itong kinakausap kahit hindi siya pinapansin ng binata. Nagaret, may dala ko para sa'yo. Mahinang sabi niya habang hawak ang tray ng pagkain. Ngunit, tumingin lamang ito sa kanya ng malamig at halos walang emosyon. Iasca, wag mo nang gawin to. Mariin at may halong sakit na wika niya. Pero gusto ko lang naman na maayos natin ang lahat. Ayoko manatili ang sama ng loob natin sa isa't isa. Nanginginig pa rin ang boses niya, sabay abot ng kamay ng binata na agad namang iniiwas nito. You lied to me, Iasca. Gusto mo talaga akong makilala. Hindi mo dapat ginawa ang lahat ng yun sa ganong paraan. Malalim at mahinang tono ni Nagaret na halatang nasasaktan. Itigil mo na to. Seryosong sabi ni Nagaret at mariin siyang tinitingnan. Yan ba talagang gusto mo? Mahinang tugon niya. Yes. Now leave. Tinuro ni Nagaret ang pintuan ng opisina at agad namang nagmarcha si Iasca palabas na mabigat ang loob. Saglit pa siyang napahinto at nalingon ang binata. Fine. You will never see me again. Anya at mabilis na pinunasan ng luha. Ilang linggo na rin ang lumipas simula nang tumigil si Iasca sa panggugulo sa opisina ni Nagaret. Aminado ang binata sa sarili na namimiss niya ang bawat maliliit na bagay tungkol sa dalaga. Ang mapang-akit na tawa nito, ang mga pangungulit at higit sa lahat, ang presensya nitong palaging nagiging sentro ng kanyang araw. Habang abala si Nagaret sa pagtitipa sa laptop, biglang pumasok sa opisina ang kanyang lolo, si Don Felipe. Tumayo ito sa tabi ng mesa at tumingin sa apo na tila may dalang mabigat na balita. Nagaret, narinig mo na ba ang balita? Wika ng matanda na may halong pagkabahala sa tono. Napahinto ito at iniangat ang tingin. Ano balita, lolo? Paalis na ngayon si Iasca na bansa.
Sagot ni Don Felipe. Kung mahal mo siya, Nagaret, hindi mo siya hahayaan na umalis. Sandaling namayani ang katahimikan. Napatingin si Nagaret sa laptop na para bang sinusubukang mag-isip ng maayos. Pero ramdam ang bigat sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumingin sa lolo. This is because of me. I hate myself. Bulong ni Nagaret sa sarili. Halatang may halong galit at lungkot. Napasabunot pa siya sa sariling buhok. Kung mahal mo siya, kailangan mo na itong gawin, Nagaret. Hindi mo siya dapat malampasin. Kung aalis na siya ng bansa, baka hindi mo na siya makita pang muli. Huminga ng malalim si Nagaret at pinipilit pigilan ang mabilis na pagtibok ng puso at ang init ng damdamin na biglang sumiklab sa dibdib niya. Lolo, hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan. Natatakot akong baka huli na ako. Ngumiti si Don Felipe. Minsan na po, ang pag-ibig dapat kailangan pagsikapan at ipakita sa taong mahal mo kung gaano mo siya pinahahalagahan. Kung tagalagang mahal mo si Yaska, ngayon ang oras mo, huwag mo siyang palampasin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit alam niya sa puso niya na tama ang sinasabi ng Don. Ramdam niya na kung papayagan niyang umalis sa Iyaska, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, lumakas ang determinasyon niya. Tumayo siya. Salamat, Lolo. Hindi ko siya hahayaan na umalis. Kung gaano siya kahalaga sa akin, ipapakita ko sa kanya ngayon. Nagmadali si Nagaret papunta sa airport. Pumila siya sa check-in counter habang hawak ang susi ng kotse at tiket. Sabay tanaw kay Iyaska sa terminal na nakatayo sa tabi ng boarding gate. Hawak ang maliit na bag at mariing nakatingin sa screen ng flight information. Iyaska! Sigaw niya. Saglit na bumaling ang dalaga sa kanya nang biglang huminto sa paglalakad. Napalingon si Iyaska at nang magtama ang kanilang tingin, agad na nagulat ang dalaga at lumakas ang lungkot sa mga mata nito. Akmang tatalikod na ang dalaga nang muli siyang tawagin ni Nagaret. Baby, please don't leave. Saan pa nito sa masuyong boses? Kung hindi rin lang naman ikaw, hindi ko na susubukan pang magmahal. Muling ibinalik ng dalaga ang tingin sa binata na nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata. Hindi ba't sabi mo, itigil ko ng pangungulit ko sa'yo? Nilalayuan na nga kita. Mahinang niyang sabi at pilit na kinokontrol ang nanginginig na boses. Mali ako. No, please. Inilahad ni Nagaret ang kanyang mga braso na para bang sinasabing nais niyang maramdaman ang mainit na yakap ng dalaga. Napaluha si Iyaska. Wala nang pag-aalinlangan. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa lalaki at mariing niyakap ito. I hate you, Nagaret Siatres. Naiiyak niyang sigaw, pero mas hinigpitan pa nito ang yakap na para bang ayaw humiwalay. Ngumiti ang binata at marahang hinaplos ang buhok ng dalaga. I love you, Iyaska Santos Yildiz. Bulong niya sa kanyang tenga. Hindi kita papayagang umalis, Iyaska. Mahal na kita. At hindi ko pwedeng hayaang mawala ka sa buhay ko. Hindi ko pwedeng tanggapin na ang puso ko ay mawawalan ng dahilan para magmahal. Masuyong sa atin Nagaret at marahang hinawakan ang braso niya. Tumigil ang dalaga habang nakatingin sa binata. Tila sinusukat ang bawat emosyon na bumabalot sa kanyang puso. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Wari ninanamnam ang init at katotohanang naroon pa rin siya sa kanyang harapan. Unti-unting napalapit ang kanilang mga labi. Sa unang dampi, marahan, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Ngunit kalaunan ay naging masuyo at puno ng damdamin. Sa halik na iyon, tila nawala ang lahat ng galit, lahat ng sakit, at ang natira lamang ay ang katotohanang mahal nila ang isa't isa. Nagaret, mahal rin kita. Mahina, ngunit tapat na tugon niya na may pinipigil na luha na sumabog. Agad niyang niyakap ang dalaga na tila ba natatakot na baka maglaho ito sa isang iglap. Sa kabila ng ingay sa airport, para sa dalawa, para bang sila lamang ang naroon. Mabagal daw mabitaw si Nagaret, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Iyaska. Bigla siyang lumuhod sa harap ng dalaga. Ikinagulat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nanginginig ang kanyang kamay habang marahan niyang inilabas ang maliit na kahon ng singsing mula sa bulsa ng kanyang coat. Iyaska Santos Yildiz. Anya, puno ng damdamin ang boses.
You changed my life. You taught me how to love, how to feel, how to care. I don't want a future without you. Binuksan niya ang kahon. Will you marry me? Napahawak sa dibdib si Iyaska. Tuluyang pumatak ang kanyang luha. Nanginginig ang labi niya habang tumatango. Tila ba natatakot na baka panaginip lamang ang lahat. Yes. Mahina ngunit puno ng ligaya ang sagot niya. Yes, Nagaret. I will marry you. Tumayo ang binata at agad siyang niyakap. Yes! Nagulat ang mga tao sa paligid nang marinig ang malakas na sigaw ni Nagaret. Ang ilang pasaherong nasa pila ay huminto at napalingon na bakas ang pagkagulat sa kanilang mga muka. Maraming mga mata ang nakatuon sa dalawa, ngunit sa kanilang mundo, tila wala ng ibang tao. Ngumiti si Nagaret na halos hindi makapaniwala at niyakap siya ng mahigpit. You don't know how long I've waited for this moment. Nasa paligid nila ang iba't ibang reaksyon. May ilang nagpalakpakan sa tuwa, may ilang pasahero ang napaiyak sa eksena, at may mga kumuha pa ng video. Ang mga parents nila na nakakarating lamang ay bakas ang tuwa. Sa sandaling iyon, sapat na ang katotohanang pinili nila ang isa't isa. At higit sa lahat, handa nilang piliin ang isa't isa araw-araw. Kahit maging mahirap ang sitwasyon, kahit may mga pagkakamaling darating, at kahit subukin pa ng panahon ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pag-iibigan ay isang paalala na ang katotohanan at katapatan sa damdamin ay laging mananaig kaysa sa panlilinlang at pagkapanggap. Ipinapakita nito na kahit gaano pa kahirap aminin ang nararamdaman, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tapang at dedikasyon. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay mas matibay kapag parehong pinipili at pinapahalagahan ang isa't isa ng buong puso. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta. Lalo na kina Janeline Martinez from Lucena City, Carmencita Nankil from California, and Alphonse Atienza from Antipolo City. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang